It's just running out. It's running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. You have been faithful. All my life you have been so, so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Yes, Lord. Thank you, Jesus. You are so good, Lord. Hallelujah. Thank you for everything, Lord. Thank you, Father God. Hallelujah. Sige natin, malakas na malakpakan. Amen. Nabuhayan po ba lahat? Na-bless po ba lahat sa ating mga kantahan? Amen. At tinatawagan ko naman po si Pastor Jerry para sa ating Sunday School. Amen. Isang palakpak kay Lord. Praise the Lord. Okay, malapit na yung Merry Christmas. Amen. Okay, napakabuti ni Lord sa buhay natin. Handa ho natin, kung may take note po kayo, mas maganda. Mag-take note kayo kasi karuktong po ito ng message ko po nung nakaraang Sunday. It is about wrong doctrines. Halaga po ito mga kapatid. Be aware of wrong or false doctrine. Ito po yung ating topic ngayon. Sabi ko nga kung pwede isi-series talaga natin kasi katulad nga nung sinabi ng engineer namin kahapon, sabi ng engineer, magsimba tayo lagi. Dahil yung pagsimba, yun po ang pinaka-highest ng ating pag-ano sa Panginoon, ating faith. Kasi kulang tayo ng kaalaman. Kaya madali tayong mailigaw ng ibang reliyon, madali tayong maakay. Maganda ng pakinggan. Ano? Hindi na alam na sila mismo naroon sa mali. Kasi nga hindi sila nagbabasa ng Bible. Hindi nga sila sabi na magbasa tayo ng Bible para hindi tayo mailigaw, maakay. Hindi. So magsimba lang daw sapat na. Wow. Kaya pinagpipray ko sila, kawa-nawa sila ng Diyos. Pero matagal akong panahon nangaral doon. Halos 15 years nangaral ko doon. So ginag-gather ko sila, tinuruan pa sila. So ang iba ay natuto, ang iba naman ay ayaw
Ayaw nilang paniwalaan yung ating sinasabi sa Bible. Ano po ba batayan natin na unang number one, suriin ang isang religion o samahan o isang church? Ano ba dapat nating suriin muna bago tayo makianib sa isang church? Ano bang number one dapat suriin? Yes. Number one yun. Number one po yan. Tama po ba? Okay, tama po. Di pa tayo nag-pray, no? Pray muna tayo, ingitin gabay kay Lord. Dakila namin Diyos. Minsan pa kami na lumalapit sa Lord. Thank you so much, Lord, na ito po ay bagong araw. Napakabuti mo sa amin, Lord, sa mga araw na kalipas sa aming buhay. Tunay, Panginoon, tapat po kayo sa amin. Napakasarap ng buhay na kapiling ka namin. Napakasarap ng buhay ng mga anak mo, Panginoon, dahil ano man namin dinadanas, masaya pa rin kami dahil lalo naming naranasan, Panginoon, na nariyan ka sa tabi namin. Kaya ito pong aming naranasan sa iyong kabutihan sa amin, Lord. Sobrang salamat po. Ngayong umaga, Lord, nais namin, pangunahan niyo po kami. Lord, inabang lingkod, ikaw ang mataas, ikaw magbigay na yung po Holy Spirit upang magabay sa ating pagtuturo na hindi po makapagturo po ako ng ihis. Dahil ito po ang mga aral mo, sabi mo, Panginoon, kami dumakad sa daang matuwid. Kaya, O Diyos, samahan mo po kami sa aming pag-aaral ng iyong anak na yung abang lingkod, Lord, ay ikaw ang siyang maparangalan. Salamat po sa Banal Espiritu na siya magtuturo sa amin ngayon. Ang your angels, Father God, na magpuprotect sa amin. Salamat po in Jesus' name. Amen. Amen. Katulad nung aking mensahe nung nakaraan, paano natin suriin ang mga false, be aware of false teaching. Kasi nga marami pong katuruan galing sa Bible. Pero po, ito po yung maling mga turo na na-absorb ng mga iba't ibang churches. Hindi tayo dito, ang CCMC, hindi tayo humusga kaninong church. Sa kaninong mang church, hindi tayo humusga. Hindi rin tayo nagsasabing tayo na yung tama. Amen? Kundi ang ating pong dito ay kung ano ang sinasabi ng Bible. Amen po ba? At hindi rin po ito, huwag niyong isipin na ito yung gusto ni Pastor. No. Dahil pinabasa nga natin, at ito nga, suriin ninyo, ilista ninyo kung tama ba yung sinasabi ni Pastor. Dahil kung hindi, sasabihin nyo, hindi naman yan eh. Ikaw lang yung nagano dyan. No. Dapat teachable tayo. Meron tayong pusong handang matuto, makinig. Din salain ninyo kung tama yung sinasabi ni Pastor. Kasi walang ibang basihan sa tamang paglakad tungkol sa Kristyanismo is to base on His Word. Kasi nga, paano mong suriin ang isang bagay? Halimbawa, maraming yung fake na salapi. Maraming fake na salapi. Hindi mo halos mahalo lang doon sa pera mo, di ba? Tiki ng salapi. Pagdating mo sa ibang bagay, maraming tiki na hindi mo halos parang original din, di ba? Kahit sa alahas, parang mo tunay na ginto, yung pala. Pag sinuri mo, dalhin mo sa phone shop, ipasuri mo, yung pala, hindi pala puto, tiki na gold pala, tiki. May taga-suri, meron silang gadget na ginagamit para pansuri doon sa piki na gold. Sa pera naman, meron din silang ginagamit para mapatunayan piki yung pera. Tama ba? Pagdating sa relihiyon, pagdating about God, meron din dapat yung kagamitan para suriin kung totoo ba yung tama pa ang daladalang doktrina ng isang church. Ito po yung number one. Hello, number one po ang doktrina ng isang church. Huwag kayong bara-bara. Baka mamaya maka-receive kayo ng mga false teaching o wrong teaching, then ipapasa nyo rin yan sa mga anak ninyo, kaibigan, kapitbahay. Nakatanggap kayong teaching parang matuwid, pero yung palay, mali. Lalo yung mga ideas, mga suggestion ng tao, mga idea ng tao, hindi naman ayon sa Bible. So, napakahalaga po
na yung ating paniniwala ay nag-uugat sa salita. Kanino? Kanino? Yes, yan. Tamang-tama. Pag sinabi mo kay God's Word, okay naman yun. Pero pagdating sa New Testament, binibigyan ng diin na ang aral, i-base natin sa aral ni Kristo at sa kanyang, sa kay Christ ay kanino yung pangalawa? Nung message ko. Alaga? Kanino? Yes, dalawa po yan. Ang i-base natin, paano mo suriin ang isang aral? Through teaching of Christ and His disciples. Bakit? Ang teaching ni Christ, pinasa niya sa mga disipulo. Kaya doon mo i-base. Palalahanin ko po kayo, baka kay Moises yung base ng iba. Kasi pag kay Moises, iba na po yun. Sa panahon ng mga Israelites yun. Maging malinaw sa atin. Hindi naman masama, sa Diyos din naman. Yes, sa Diyos din naman yan. Pero sabi ng Bible, meron na pong mga aral ng Diyos sa lumang tipan. Pinawalang bisa na. Kasi meron niyang New Testament. Maging malinaw sa atin yung New Testament. Kasi kung hindi, mararambol mo yan. Pag narambol mo yan, wala na. Hindi na siya pure teaching of Jesus Christ. Pinaghalo natin yung Judaism at Christianism. Iba po ang teaching ng Judaism, iba po ang teaching ng Christianism. Iba po. Hello? Niwala kayo? Napakalaking pagkakaiba ng Judaism and Christianism, but parehong God's Word. Kasi sa old yun yung Judaism, based sila sa 5 books of Moses. 5 books of Moses. Yung tinatawag na Pentateuch. Very good. Yung ano yung kay si Francis Marino, minsan madaig pa tayo. May edad na siya, pero yung memory niya, madaling makaalala. Okay, so ganun. 5 books of Moses is Pentateuch. Ayon po sa Greek words, Pentateuch. 5 books, yun ang basihan ng mga Hudyo, yung mga kanilang mga alituntunin. So kapag ihalo mo sa Christianism, medyo ano po yun. Kasi ang Christianismo is galing kay Jesus and then sa kanyang mga disipulo. Yun ang pangsala natin. Sasalain natin, kikilatisin natin, kung mga turo ba ni Christ yan at sa kanyang mga disipulo. Kapag hindi, meron akong tanong sa inyo. Ano yung mga bagay na alam ninyong masamang gawain? Mga bagay na alam ninyong masamang gawain. Isa lang o dalawa, magbigay kayo. Very people lang yan. Huwag kang magnakaw. Tama daw. Masamang gawain. Ano pa? Huwag kang sasamba. Although alam nyo, yung huwag kang sasamba sa ibang, parang sa isang tingin, hindi yan masama. Para sa tingin ng tao, hindi yan major sa evil, hindi ka kasamaan, parang hindi sa ating bansa. Pag may sumamba ka, basta pagsamba, parang hindi masama sa kanila. Pagdating sa Bible, karumal-dumal yan. Amen? Ano pa? Brother Lando, ano yung masama? Para bang popular na o ito ay yung kasamaan na ginagawa ng tao. Marami, no? Kahalayan. Okay. Pero parang hindi rin masyado yung mga video na kasamaan. Pagpatay, pagnanakaw. Alam niyo yung kahalayan, medyo lang siya. Parang hindi masyadong kilala ng minor lang siya. Ano pa? Yung mga medyo na kasalanan. Pagnanakaw, pagpatay, pangangalunya. Ano ba yung pangangalunya? Dapat alam niyo yung anong ibig sabihin ng pangangalunya. Anong ibig sabihin nun? Ano yan? O kabit, tama. Tama yung sabi si Steve Malinopin. Dapat maging sa atin, alam natin yung pakikiapid at pangangalunya. Magkaiba yan. Yung pangangalunya, may asawa ka, hindi may kabit ka. Yan yung pangangalunya. Ang pakikiapid, ano yun?
Yes. Ang pakikiapit, hindi kayo mag-asawa, hindi nagsisex kayo. Hindi kayo kasal. Pakikiapit. You know, kaya yung pong pakikiapit, kasalanan. Pero alam nyo sa bansa natin, wala na, okay lang. Pagsama kayo ilang taon mo, isa may mga apo na. Hindi pa rin kasal. Pero alam nyo po, malaking kasalanan. Yan po yung tinatawag ng Bible na pakikiapit. Yan po yun. Dapat alam natin, maging clear sa atin yun. Kaya nga, ini-encourage natin na may mga kapatid na hindi pakasal, magpakasal kayo kasi kasuhin niyo yung pagkakasal. Huwag kayong matakot magpakasal. Bakit ang pagkakasal, ang pagpapakasal, ay pagsunod sa utos-sunod. Hello? Kasalanan mo yan kung takot ka sa pagkakasalan mo, bakit pinili mo yan? Diba? Ano, huwag kayong matakot. Ayaw magpakasal din kasi baka mamaya. Diba? Ganon? Bakit hindi lampot yan? Bakit kayo, diba? Huwag kang tuloy mo kung yan, pinili mo yan eh. Ituwid mo yung mali natin. Yung pakikiapit, yan yung tinatawag kasamaan. Pero minor lang, parang hindi na ano sa ating lipunan, parang tanggap siya. Lalaki sa lalaki, babae sa babae. Naku po, kaluman-luman sa Panginoon. Pero ano na, tanggap na ngayon, may nagkakasal sa same-sex marriage. Napakalaking kasamaan niya, mga kapatid. Pero ano nangyari? Ginagawa ng legal unti-unti. Naku, uulan ng apoy dito sa atin pag maging batas ng Pilipinas na same-sex marriage. Pag parehong lalaki at parehong babae kakasal, naku, nag-i-invite yan ng apoy buhat sa langit. Alam niyo yung Sodoma at Gomora, pinaulanan ng asupre ng Diyos dahil sa babae at lalaki. Ayun. Ngayon mga kapatid, maging tayo sa Bible, mag-focus tayo sa Bible. Huwag tayong doon sa mga sabi-sabi ng mga kapitbahay, matatanda, mga kaibigan. Okay lang naman yun kung ang kanilang sinasabi is biblical. Amen? Marami din namang taong biblical, but suriin natin. Suriin kung ito ba ay kay Christ. Ulitin ko po, ang pagsuri sa isang reliyon, sa isang simbahan ay suriin sa pamagitan ng mga aral kay Kristo at saka mga disipulo. Katulad ng sabi nga natin, yung mga ibinapawan na pagkain, kay Moises yan, hindi yan sa kay Christ. Liban sa lubog. Yung Sabbath day, sa lumang tipag yan. Oo, pahinga yan. Hindi na pagsamba. Kaya lang, yung pagpahinga na yun, doon nila ginagawa yung pagsamba. Kasi wala silang trabaho, doon din ang ginawa nila, yung time na yun, doon na sila pupunta sa templo, din sasamba sila. So, Sabado, ngayon, inabsorb ngayon na ibang sabi, Kristiyano daw sila, pero Sabado ang kanilang panambahan. So, wala naman tayong pagja-judge doon, di ba? Hindi tayo musga, kanino man. At hindi rin tayo nag-aaral ng Bible para husgahan sila, magmalaki sa iba, hindi yan. Amen? Hindi ko tayo nag-aaral ng Biblia para makipagtalo, manuligsa, makipag-away. Mali yan. Kaya tayo nag-aaral para alam mo yung tinatahak mo. At maipasa mo naman sa iyong mga anak sa sunod na henerasyon ng mga tao. Kasi pag mali ang tinatahak ng isang tao, hindi yun ang punta. Sabi nga ng kawitaan, may daang matuwid sa paningin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Di ba marami pong akala natin matuwid? Pakinggan niyo yung 1 John, ito po yung isang kasamaan na hindi natin kilala. Hindi natin alam na kasamaan pala ito. Yung 1 John chapter 1, binasa natin yan nung Sunday. Kasamaan pala yan na maituturing na ang alam natin ang kasamaan ay pagpatay, pagnanakaw, panguldak, bibisyo ng droga. Pero ito po, kasamaan na hindi natin alam na kasamaan pala ito. 2 John 1:7 hanggang 11. Pakibasa. 2 John. Chapter 1 lang namin 2 John eh. Simulan mo sa 7.
hanggang 11. Sino yung unang nagbasa? Second John, ikalawang Juan, 7 hanggang 11. Sister Marilyn, ito na. Wala pa? Sino? Second John. Kung pwede, i-take note yan. Bagay nung Sunday, i-take note na natin yan. Second John chapter 1, verse 7 to 11. Pakibasa. Second John chapter 1, verse 7 to 11. Ano yung masamang gawain na banggit dyan? Ano yung nangangaral na hindi pala sa turo ni Kristo? Hello, kasamaan pala yan na ituturing. Nakakala natin yung kasamaan, pagnanakaw, pagpatay, pangangalunya, pakikiapin, mga bisyo, kasamaan yun. Pero ang isa sa kasamaan pala, yung mga ngaral ka hindi naaayon sa aral ni Kristo. Iba pala yung aral dala-dala mo, kasamaan pala yan. Hello. Yung mga dagdaragdag. Sino po dito naniwala na mayroong mother ang Diyos? Sino naniwala sa inyo na ang Diyos may ina? Kasangkapan. Yes. Amen. Ang prayer ni Rashid, Hail Mary, Mother of God. Meron bang ina ang Diyos? Wala po. Mali po yan. Sinong naniwala dito na may Santa Claus? Sinong naniwala na si Santa ay babaeng lalaki? Saan ikinakapit yung salitang Santa? Santa. Kwento mo yan eh. Walang hindi naman biblical yan. Mga bata, itong mga bata, no? Hindi natin alam si mga bata pa sila. Pero alam niyo po sa Bible, walang Santa Claus. At hindi po tama na tawagin mo yung lalaki na Santa. Di ba si Santa Claus sa pinapakita ibang pasarado? Hindi naman siya babae, ba't yung Santa? Tapos yung lalaki, Santo naman ang tawag. Pero bakit ito, Santa? Dapat Santo Claus. Santo Claus. Bakit Santa? Hindi, pangalan daw yun. Satan Claus siya tayo. Satan. Yung mga bata, huwag niyo ikwento sa nanay naman, tatay niyo. Yung mga ganung aral kasi ma-open sila, hindi na kayo papuntahin dito. Tinuruan kayo ng mali na pastor niyo. Huwag na lang kayo magkwento. Pero ang totoo po, walang Santa sa Bible. At ang Santa, ang tawag sa isang lalaki, Santa, mali. Dapat Santa. Ibig sabihin ng Santo is saint. Ibig sabihin banal. Ikaw at ako na buong pusong nanampalataya kay Jesus Christ ay Santo. Hindi yung mga patay na mga rebulto. Hindi yan ang tunay na Santo. Ang mga Santo ay buhay. Sinasabi ng Bible. Sino ang mga Santo? Yung mga mananampalataya kay Christ. Ikaw at ako, saint. Ang Santo tayo dahil kay Christ. Hindi yung mga si Apostol Pablo saint, yung mga apostol saint sila. Pero hindi po dapat ang tao na saka na lang sa tawagin saint kung patay na. Sa Bible kasi ang tinatawag ng mga santo ng Bible, mga buhay, mga mananampalataya kay Christ. Katulad natin. Pero hindi lang natin yan inano na, Saint Patrick.
Hindi yung tawag natin, Brother Patrick. Pero sa Bible, katotoo, ang mga buhay, tulad natin, tawag sa atin, sin. Pero dapat pag lalaki sa Tagalog, santo. Pag babae, santa. Pero bakit si Santa Claus, ang tawag na santa, kung talang lalaki yan? Ang gulo. Paano mo masabi? Naniwala po ba kayo na merong the most holy Father? Sino ang most holy Father? Sino? God the Father. Yan yung the most holy Father. Sa kanila, ang Holy Father, the most, yung kanila, ang Pope nila tinawag nila, the most holy Father. At yung ginamit pa ni capital F. Pag sinabi mo capital F, tumutuko yan kay God. Pag sa atin, pagdating sa spiritual, dapat ang gagamitin ng little na little. Small letter sa atin. Pag sa Biblia, ha? Kaya sa Bible, pag sinabi mo maliit na God, ibig sabihin ng Diyos-Diyosan. Maliit na J, small letter. Maliit na J, small letter, ibig sabihin Diyos-Diyosan yan. Pag capital J, ibig sabihin ang tinutukoy niyan ay You our Creator. Ganon din, the most holy Father, pag sinabi the most holy Father, walang iba yan si God yan, the Father, the Son, the Holy Spirit. Pantay kasi yung tatlo eh. God the Father, the Holy Spirit, and the Son, the Holy Spirit. Yan yung tinutukoy na the most holy Father. Walang tao na most, tandaan niyo po, walang tao na most holy. Ang pinaka-most ay ang Diyos lang. Pero ikinapit nila yun sa kanila. Ginagawa nilang Diyos yung kanilang Diyos. Kaya maingat po tayo, nakala natin, ang mga ito ay kinagis na natin. At ang tingin natin nila sa atin ay mga ligaw, mga sulpot, mga kulto. Ang tingin sa atin. At hindi naman nakapagtaka dahil sa panahon naman ni Jesus, ganun din nangyari sa kanila. Tinawag pa nga si Jesus mismo na sinaniban ng demonyo eh. Sinabihan pa nila si Jesus na babaliw. Kaya sabi ni Jesus, kung ano yung naranasan ko, maranasan nyo rin yan. Nauusigin din kayo. Kaya tayo, matibay tayo na makarinig pag-uusig, huwag kang magalit. Kasi dinaanan ni Jesus yan. Kahapon, harap-harapan, ang dami namin. Kasi Christmas party namin kahapon. Sabi pa na naman. Kasi alam nila, ako nang biruan na doon. Ako nang biruan na nangangaral doon eh. Alam nila, pastor ko eh. 2 pastor kami nandun. Harapan nyo. Sabi nila, mag-ingat kayo, magbasa kayo, magsimba kayo palagi. Kasi pag wala tayong alam, mahihila tayo sa maling religion. Wala. Sila na rin mismo nagsabi nung walang alam sa ano. Tapos, inaangkin na rin nila. Kaya tayong mga Kristiyano, magpakatibay tayo pagdating sa doktrina. Bakit kamo? Hindi sapat mababait yung nasa simbahan at yun na ang sabi, ay sa Diyos siya kasi bakit mababait sila? Alam niyo po ba yung Hinduism? Yung Hindu? Ang mga Hindu, mababait yan. Pero iba ang Diyos nila. Sapat ba ang kabaitan? Hindi po. Alam niyo po yung Buddhist, mga Chinese, Buddhist, ang babait din mga yan. Pero sapat ba na sabihin natin sa Diyos nila kasi mababait? Hindi po. Tingnan natin kung sinong Diyos nila. Pag iba ang Diyos nila, hindi mo pwedeng sabihin sa Diyos talaga sila. Hindi po. Tumuon tayo sa aral ni Jesus. At si Jesus lang po ang daan patungo ng Ama. Wala nang ibang kung sino-sinong pangalan. Hello. Maingat din kayo sa nagsasabing naniwala kami sa Trinity. Hello. Kasi may mga samahan, ay naniwala kami sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Naniwala naman kami. Pero ibig sabihin pala nila, ang Ama, si Jesus yun. Yung Holy Spirit, si Jesus din yun. Si Jesus, siya din yun. Siya lahat yun. Yung Ama, yung Anak, yung Espiritu Santo, si Jesus lahat yun. Oneness po yan. Oneness belief po yan. Maingat kayo kasi naniwala kami sa Trinity. Bakit?
Nandyan sa Bible yung Ama, yung Anak, Espiritu Santo, naniwala kami. Pero hindi mo alam sa likod noon, si Kristo lahat yun. Mali yun. Iba yung Ama, iba yung Anak, iba yung Espiritu Santo. May kanya-kanya silang persona. Kaya tinawag siyang Trinity, Triunity, tatlong nagkakaisa. Hiwaga kasi ito ng Diyos na hindi natin lubos maunawaan paano isang Diyos siya, pero tatlong persona. Paano nangyari? Yan yung himala, yan na yung kapangyarihan ng Diyos bakit tayo, ang mag-asawa, dalawa, tinawag ng Bible na magsama kayo upang maging isa? Dalawa naman kayo. Pero bakit tinawag na isa? Ang Diyos tinawag ng isa, pero tatlo silang gumagalaw na bubuhay. Hindi pwede na si Kristo siya rin yung Ama. Hindi pwede yung mali yun. Naniwala sila sa Trinity. Pero yung pala, si Jesus pala lahat yung mali yun. Naniwala din yung iba at Trinity daw ang Diyos, pero yung Ama lang daw ang Diyos. Si Kristo, yun na yung Ama. Ano? Pinagbabaliktad naman nila. Kaya Ama lahat sa kanila, si Jesus, puro Ama lang sila, wala silang Jesus. Kasi naniwala sila sa Trinity, pero sa lahat doon, yun Diyos Ama. Si Christ, yun din yung Diyos Ama. Yung Banal na Espiritu, Diyos Ama din yun. Kaya sa Ama sila sumasamba na. Ito namang Juanes, naniwala na Trinity daw, Trinity, pero si Kristo naman daw yung Diyos sa Ama. Kaya ang tinatawag nila, si Kristo lahat, Jesus, walang Ama sa kanila. Pero niwala sila sa Ama sa ng Espiritu Santo. Yun ang ibang teaching. So, yung Ama na pinaka-Diyos, wala na si Christ. Siya na lahat yun. So, maingat ka sa mga different teaching ng Trinity. Ang Roman Catholic, naniwala sila sa Trinity. Pero, marami silang kinikilalang mga tagapamagitan. Sabi ng Timoteo 2:5, isa lang tagapamagitan, si Christ. Marami silang sinasamba, maraming dinagalaginan. Pero naniwala sila sa Trinity. Kaya mga maingat kayo mga kapatid. Kaya differences, teaching, pero mga wrong na na-absorb nila. Pero ulitin ko po sa inyo, hindi ko po ito pinuforce sa inyo. Nasa inyo po yan kung paano yung paniwalaan yung sinasabi ko na ayon sa Bible. Hindi ko po sinasabi na ito yung gusto kong teaching ng CCMC. Kundi ito yung teaching ng CCMC na ayon sa aral ni Christ. Hindi ito sa akin. Hello, malinaw sa atin ha. Baka sabihin si Pastor, pipilin yung kanya. No. Ang sa akin ay kung anong nasa Bible, yung ating binabasa. Kaya nga sabi ko, itiknit nyo then pag-aralan nyo kung tama sinabi ni Pastor. Baka mamaya, magaling pa ako dyan kay Pastor Sabi, okay, no problem. No problema sa akin. Hindi ko po ipipilit yan sa inyo. Basta sa akin, kung anong sinasabi ng Bible, kaya pinatlit sa inyo, suriin ninyo. Amen. Kasi marami pong nangangaral ng mga maling aral. Napakarami. Kung isa-isahin natin, ang daming mga maling-maling aral na absorb kasi mukha namang magandang pakinggan. Mukhang tama naman. Pero pag wala silang pasihan, pero sa salita ni Christ o sa kanyang mga disipulo, huwag nyo na pong i-absorb yan. Kasi po, isang bagay po yan na magliligaw lamang sa atin. Alam niyo po, Trinity, sa susunod, hihimayin natin yan kung paano ang Diyos naging Trinity. Ulitin natin yan. Paano magkahiwalay ang Ama, ang Anak, ang Espiritu Santo. Nasa Bible nag-uusap na yung Ama yung Anak at saka yung Ama, nag-uusap. Ang Holy Spirit, ganun, tatlo sila lagi. Kaya hindi mo pwedeng sabihin si Jesus, yan din yung Ama. Nandiyan na sa Bible na napakaraming talata. So, dahil hindi natin pakinggan nyo muna, magbigay tayo ng konting sa Mateo 3:16-17, halimbawa ito ng Trinity. Mateo 3:16 hanggang 17.
Pakibasa ko yung 3:16 hanggang 17. At ang mabaptismahan si Jesus, Tama yan, tama. at ang mabaptismahan si Jesus, nagdakay umahon sa tubig, at narito, nangabuksan sa kanya ang mga langit, at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumaba tulad ng isang kalapati at lumakas sa kanya. 17. At narito, ang isang tinig mula sa langit na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak, na siya kong lubos na pinalulugan. Nakita ba natin tatlo dyan? Yung Ama nasa langit nagsasalita. Si Jesus nasa tubig binabautismuhan. At bumaba naman yung Holy Spirit. Tatlo po yung nakikita natin. Paano sabihin? Si Kristo din yun eh. Yung nasa langit nagsalita, siya rin yun eh. Ano yun? Hindi, nung mamatay si Christ, bumalik na. Pero nung pagbalik ni Christ, andun siya nakaupo sa kanan ng Ama. Andun siya. Hindi mo sabihin na, si Christ kasi, ang Diyos Ama, nagkatawang tao sa pamagitan ni Christ. Pero pag-akyat ni Christ, naging Ama siya uli sa Espiritu. Yung nawala lang sa kanya is yung kanyang physical. Mali po yun. Bakit? Tingnan niyo po sa Acts 7:55 hanggang 56 o Gawa 7:55-56. Tingnan niyo po. Kasi kung iba yung anak, iba yung ama, dapat hindi ganito yung kanilang sitwasyon. Ito makikita natin. Pakibasa yung 7:55 hanggang 56 ng Gawa. Amen. Diyan na lang. Okay. 56 pa pala. Tuloy mo sis. Sabi niya, nakikita ko bukas ang palawitan at ang anak ng tao na nakatayo sa kanan ng Diyos. Amen. Yung Espiritu pumuspos kay Esteban. Yung Espiritu. Tapos, nung pagtingin ni Esteban, doon sa langit, bukas yung kalangitan, nakita ni Esteban, yung Ama, at si Jesus nakatayo doon sa kanan ng kanyang Ama. Hindi yung, dapat, kung si Jesus siya din yung Ama, dapat wala na siya doon. Dapat ang Ama lang nakita ni Esteban. Nag-isa lang dapat yung Ama na nasa trono. Nandoon si Jesus eh. At yung Holy Spirit, pumuspos kay Esteban. Nakita yung three. Nandyan pa rin yung pagiging Trinity ng Diyos. So sabi, hindi, nung likhain ang Diyos, nandun na ang Trinity, yung sanlibutan, nandun na ang Trinity. Doon sa likhain natin ang tao ayon sa ating wangis, nandun na ang Trinity. Kumilos ang Holy Spirit, umihip doon sa ibabaw ng tubig, din yung Ama nagsalita, ang kausap niya yung anak. Likhain na ng tao ayon sa kanyang sa ating wangis. Kausap yun. Pag sinabi mong likhain natin, may kausap yun na creator din. Hindi ko pwedeng kausapin si Lando na katulad ko rin. Gagawin natin ito. Hindi naman siya kasama ko dapat. Dapat yung kakausapin ng Diyos, katulad niya rin. Likhain natin. So sabi ng John, nilikha ang lahat ng bagay sa pamagitan ni Jesus. Yung Trinity in Genesis, natulong. Kaya malalim mo yung pag-aaral niya, mga kapatid. Kaya, ang iba, magaling din silang mag-twist mga yan. Magaling din sila. Ngayon, mahina ang pundasyon. O sige, mababait naman kayo. Okay, isang Diyos na lang tayo. Mahalaga po kung talagang sinong kinikilala isang grupo. Palamihan ba? Hello? Sa isang simbahan po ba, sapat mo yung marami sila, sila na yung tama? Hindi din paramihan. Bakit? Sabi ni Jesus, marami ang lumalakad sa maluwang na daan at kukunti lang ang nakasumpong sa makipot na daan. So patungo ng langit, hindi mo paramihan. Sa religion mo, o sa simbahan, o sa church, hindi mo paramihan ng bilang para sabihin tama sila. Tayo nga, nahabang na tayo. Sabi niya, kukunti lang yung sila eh. Hindi mo paramihan.
Sabi nga, mas marami pa nga mapapahamak eh. Kung konti lang na yung nakasumpong sa daang makipot patungo ng langit. Kaya huwag tayong magtaka kung ilan lang tayo. Bakit? Kung konti lang nakasumpong. Hindi ho paramihan. Hindi kaya totoo yan sila kasi marami. No, hindi dami. Titingnan yung mga aral nila. Sa mga aral nila, hindi ayon sa salita ng Diyos. Naku po. Huwag nyo silang awayin, huwag husgahan. Bagkus kung open sila, pwede mo silang bahaginan. Amen? Kasi yung iba naman kasi pag marunong, atakihin agad, awayin eh. Pangit naman yun. Magalit sila instead na ma-open, na matuto, ma-open pa. Huwag ganun. Hindi ganun ang attitude natin. Pupunta tayo sa bahay, uy, bakit yan? Masama yan, masama. Imbes man dala natin, hindi na. Bakit? Inupin mo na eh. Hindi pa nila matanggap yan. Kaya yung mga bata dito, sinabihan mo, kung anong narinig ninyo, liban sa masunurin sa magulang. Pag na mga tipsy, huwag nyo muna ikwento kasi hindi pa nila maintindihan pag bawalan na kayo naman. Bakit? Akala nila, tinuturuan namin kayo ng bata. So, darating ang panahon na ma-encourage sila na nagbago ang mga bata, naging masunurin. Sila na mismo sasama ko sa anak ko. Mabait na yung anak ko, masunurin na. So, ibig sabihin, naturuan sila ng tama. Eh, kung doctrine agad ang sabihin nyo sa inyong magulang, hindi na yan pupunta. Ay, binibrainwash kayo ng pastor nyo. Ganun ang dati. Tinuturuan kayo ng mali. Wala na. Hindi na kayo makapagpatuloy. Kasi, nagkwento kayo doon na hindi pa nila kayang maliwalagan. Saka na nyo sabihin pagka ano na. Sa tingin nyo, ibukas na sila. Kaya mga kapatid, magpakatibay kayo kung ano ang teaching na dala natin. Dahil doon nakasalalay yung ating kaligtasan. Pagdating pati sa salvation, mahalaga by grace. Kasi may mga teaching din na wrong teaching. May tanong ako sa inyo. Okay? Kasi ito, evaluation nyo. Kung gaano na ito, ano na yung mindset nyo about salvation. May tanong ako, isa ko bago tayo mag-pray. Ano ang pipiliin nyo sa dalawa? Para ikaw magkaroon ng kaligtasan. Faith alone o faith plus good works? Sagot. Faith with action equals salvation and faith alone is salvation. Sino? Sino? Sino ho ang makakasagot pa? Okay naman yun. Sige. Ha? Okay. Papaliwanag natin yan. Papaliwanag natin. Sino ang faith alone? Sino pa? Faith alone. Sino pa? Faith alone. Faith alone ay tamang sagot. Bakit? Ang good works, bunga ng iyong faith. Bunga po yan. Hindi po yan ang batayan para ikaw ay maligtas. Faith alone, it equals salvation. Hindi siya yung good works, to follow yan kasi naligtas ka na, kaya nagkakaroon ka ng mabubuting gawa. Pero doon din titingnan kung genuine faith mo, doon din titingnan sa gawa mo kung genuine faith mo. Kasi kung genuine faith mo, imposible mo lang good works. Yun po ang ibig sabihin. Halos isa lang po, pero paano, ito pakinggan nyo, paano po kung hindi ka nakagawa ng mabuti, for example, ako'y masamang tao. Ngayon, sumampalataya ako kay Christ. Ngayon, namatay ko kinabukasan, hindi ako nakagawa ng good works. Paano yon? Ligtas ba ako? Yes. Pero paano kung hahanapan ka pa ng good works? Ang good works, hinahanap po yan doon sa mga taong nabuhay pa ng matagal o ilang, titingnan kasi ang good works, yan po ang bunga ng iyong true, yung genuine faith mo. Bunga lang po yan. Pero yung faith, kasi tulad nung yung nabangko sa cross, faith alone.
na masama siyang tao, wala siyang ginawang good works, pero kasi minsan lang nakita na si Christ minsan yung narinig ang salvation tinanggap niya, dinaligtas siya. Hindi na siya hinanapan ng good works. Pero tayo, halimbawa, ngayon, nabubuhay ka, nabot ka ng isang taon, titingnan din ni Lord yung bunga na yung true faith mo, yung good works mo, bunga lang yan po ng pagkaligtas mo. Pero hindi po kumo, wala kang good works, hindi ka naligtas. Depende din yan sa sitwasyon mo. Bakit? Paano kung isang tao, mamamatay na siya ngayon, naghingalo, pero wala siyang narinig nung buhay pa siya ng aral ng Diyos, wala pa siyang narinig. Ngayon nakarinig siya ng naliwanagan siya, ganun ba? Ngayon, sumampalataya siya sa Panginoon, nagsisi siya sa lahat ng ginawa niya, wala siyang good works, namatay siya kinabukasan, welcome na ng Diyos yun. Wala siyang good works. Kagatulad natin nabubuhay pa, titingnan din yung good works bilang patunay na ikaw ay may faith. Ganun po yan. Malinaw sa atin. Faith alone, ang isa hong number 1 na sagot doon. Faith alone. Kasi po, ang good works po, hindi ho yan makaragdag sa ating kaligtasan. Bakit? Yes, ang kaligtasan ho, hindi tao, wala po tayong part dyan. Si Jesus ang nag-isang gumawa sa krus ng Kalbaryo, 100% ligtas ang sino magsumampalataya sa Kanya. Liban na lang sa mga taong intentional. Anong intentional? Sasabihin, tsaka na lang ako magsisi pag malapit ako mamatay. Intentional yun. Di ba? Pwede naman ganun Tsaka na ako magbago pag malapit ako matsugit. Sabi naman nila, pag kahit magsisi ako ngayon, magmamatay ako ng bukas at maligtas pa rin po. Pag wrong intention, matagal mo nang alam yung alok ng Diyos, hindi mo siya tinanggap. Mahirap din yun. Diba? Wrong intention. Pero kung first time mo nakilala, narinig ang aral ni Christ, tinanggap mo si Christ, ang buong puso, pinagsisihan mo lahat, kinabukasan namatay ka, wala kang good works, ligtas ka. Anong halimbawa? Yung ngayon napaka sa cross, wala siyang good works. Yes. Pero unang hakbang po dyan, yung first talaga na salvation natin, faith alone. Yan yung ating dala, faith alone. Kasi wala tayong di katiting yung ating mga gawa dito sa mundo, hindi ba yan magdagdag sa kaligtasan ni Christ? Wala po yan. Good works lang po, bunga ng iyong pagkaligtas. Malinaw po yun. Yung iba hindi. Gagawa sila ng lahat ng ritual bago maligtas. Gagawa sila lahat ng kabutihan bago maligtas. Tinabinan nila ang kaligtasang ginawa ni Christ. So sila ang Savior na kanilang sarili. Tayo po hindi. May Savior tayo si Christ. Siya lang ang gumawa ng kahirapan para maligtas tayo, hindi tayo. Tama po, mamalinaw sa atin. Faith alone. Then, bunga ng faith mo, good works. Imposible naman wala kang good works kung totoo ang faith mo. Tama? Dapat hindi malabo sa atin. Faith alone equals salvation. Pero hindi yan applicable dun sa matatagal ng Kristiyano. Walang good works. Ay hindi. Ibig sabihin, hindi totoo yung faith mo. Ang isang taong hindi sumusunod kay Christ after na sumampalataya siya, hindi tunay ang kanyang faith. Hindi totoo. Ang totoong Kristiyano, ang totoong naligtas, ay makitaan mo yan ng mga good works. Sumusunod po yan ng mabubuting bagay. Ganun po yan. Kaya ang good works, bunga lang po yan ng ating pagkaligtas. Amen po. Yun po yan. So, dapat maging malinaw. Pag sinabihan ka ito, dapat gawin mo ito. Dapat masunod mo ang sabong utos bago ka maligtas. No, mali. Dapat susundin mo lahat ang aral ni Christ para maligtas. Wala nang kwenta yung ginawa ni Christ. Kasi ikaw pala nag-share sa sarili mo. Hindi na Savior si Christ. Ikaw palang gumawa. So, maling yun. Maingat kayo. Yun ay pagtatabi sa kabutihan na ginawa ni Christ kapag ikaw na yung gagawa. Ang faith, si Jesus lang. Ang salvation, si Jesus lang gumawa para sa atin. Nagbunga yun ng good work sa buhay natin dahil may totoo ang faith mo. Thank you. Meron pa po bang tanong? Susunod, yan, may mga talata pa tayo. Kasi, hindi natin alam kung hanggang kailan tayo magsama-sama. Tama ba? Hindi natin alam. Malay mo, lilipat kayo sa iba. Then, tingnan yung kanilang dala-dala doon. Meron pa mga teaching na ganito. Kung sino yung pipiliin ng Diyos, sila lang maliligtas. Pasensya ka ha, kung hindi ka pinili.
Kasi siya ka Sister Miley kung hindi ka pinili. Kahit po sumampalataya kay Christ, kung hindi ka pinili niya, hindi ka maliligtas. Mayroong mga ganon. Predestined. Ang predestination, kung sino yung pipiliin ng Diyos, siya yung maliligtas. Hindi ang tao ang pipili ng kanyang kaligtasan. At karamihan po yan, practice. Karamihan po gano'n. Hindi ko lang alam kung lahat gano'n. Pipiliin lang ng Diyos. Sabi ko, paano kung ako gusto kong maligtas? Pasensya ka kung hindi ka pinili. Yan ang sabi sa akin. Yeah, maaaring hindi. Ang predestination kasi, yung pinili ng Diyos, hindi yun about salvation. May mga predestined, ibig sabihin mga itinakdang tao, pero hindi po yun about salvation. Maging malinaw sa atin yan. Yung tinatawag na predestination. Kaya mga kapatid, medyo laliman natin yung ating pundasyon dahil ayaw ni Christ na para tayong bata. Sabi niya sa Ephesians chapter 6, huwag tayong maging tulad ng bata na nadadala ng bawat aral na parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin. Pag may nasabi, narinig kang, oo nga, ano? Ha? Ano nga? Ano? Parang wala kang, hindi ka sa focus sa aral na ni Christ. Nagdala ka ng iba-ibang aral. Parang bata. Ang bata kasi maling iligaw. So ayaw ng Diyos na matili tayong infant Christian. Dapat tatayo ka kung anong tamang aral ni Christ, panghawakan mo yun. Ipakita mo sa tao na talaga Kristiyano tayo. Dala mo ay tamang aral. Then, alisin lang natin yung pagmamayabang na kami lang ang tama, hindi yan tamang espiritu rin. Kami lang ang tama, kami lang ang hindi rin maganda. Atakihin mo yung tao, makipagtala mo rin maganda. Amen? Dala mo yun, pero huwag tayo mahusga, dadalhin natin sila sa katotohanan. Okay, palakpakan natin si Lord. Salamat, Lord, sa iyong pagtuturo sa amin, Lord. Naniwala po kami na ikaw ang great teacher through your Holy Spirit. Baba po kami, Lord, ano man yung aming natutunan, ay dala-dala namin ito ng buong kapakumbabaan. Hindi po kami nagmamalaki, hindi po kami mahatol sa sino mang relihiyon. Dahil hindi po namin trabaho ang manghukom, manghusga. Kahit sinong relihiyon, Lord, hindi po namin nilahatulan. Dahil kasalanan ang humatol sa sino man. Ikaw lang ang aming hukom, O Diyos. Amin lang, Lord. Sinusunod namin ang iyong mga salitang sabi mo. Huwag kami magbabase sa mga aral na hindi na ayon sa iyong salita. Pagpalain mo yung mga anak, Lord. Salamat po in Jesus' name. Amen. Palakpakan natin si Lord. Praise God. Salamat po sa buhay ng ating pastor, Sudir. At sa ating magpapatuloy sa testimony at Thanksgiving o kaya reflection po sa ating Sunday School. Bukas po ang harapan. Lumapit lang po. Please. Magandang umaga sa ating lahat. Pinupuri ko at pinasalamatan yung buhay na Diyos sa buhay ko at sa ating lahat. May ko doon sa kay Pastor Tinuro kasi may isang grupo lagi na balik-balik dyan sa asawa ko. Ewan ko kung anong grupo sila. Siguro, yung ngayon, nakataon na ako ang nasa tindahan. Ayun, sabi niya, naniwala ka ba sis? Kasi kung ano yung sinabi ko, mabuti ang ginagawa niyo at kayo, mahayos ng salita ng Panginoon. Matuwa si Lord sa inyo yan, pagpatuloy niyo. Tapos sabi niya, naniwala ka ba sis na ang Panginoong Jesus dito mahahari ang Diyos sa sanlibutan? Sabi ko, hindi ako naniniwala. Dahil sabi na sa Bible una-una, yung rapture, naniniwala kayo, sabi ko, iba dadagitin kung sino ang pinaka-tapat na lingkod ng Panginoon, di dadana sa tribulation. Ibig sabihin, hindi tayo dito maghari ang Panginoon. Kasi sabi sa Bible,
ito, walang matitira dito. Iibain ito ng Panginoon. Kaya ang paghahari ng Panginoon na sa langit talaga. Sabi niya, hindi, sis. Sabi niya, may ipakita ka bang verse? May bumibili para nadidistract ako. Sabi ko, bumalik kayo, sis. Kasi anuhin ko, di pagtalikod nila, hinanap ko na. Nasa Isaias 34:1. O, hindi na sila bumalik. Alam naman siguro nila na may kaalaman din ako sa Bible, kaya hindi na sila bumalik. Ang hinahanap nila yung asawa ko. Sabi ko, hindi yan totoo nga. Dito maghahari ang Panginoon. Dito ang kanyang kaharian. Dahil sisirain ito ng Panginoon. Ang kaharian ng Panginoon na sa langit tayo dadalhin. May ano na sa atin ngayon, may ano na tayo, may mga mansyon na tayo dito. Nasa Bible yan. Sabi ko gano'n. Ay paano dito puro kasamaan ng tao dito, puro masasama. Sisirain ito ng Panginoon. Kaya hindi na sila bumalik. Kasi nadidirinig ko na yung aking sa mga verse. Kaya sabi ko, totoo talaga kapag hindi ka nagbabasa ng Bible, talagang magagaling sila Mga English pa. Sabi ko muna lang English kasi ako ay mahina talaga sa English at hindi ako college graduate. Pero maintindihan ko, mahirap pang ipaliwanag. Kaya yun na, hindi na. Magtatagalog tayo kasi Tagalog naman tayo, Pilipino Kaya yun din, hindi na sila bumalik. Siguro natauhan sila na may alam din ako sa salita ng Diyos. At ang isa ko pa ay papasalamat sa ating buhay na Diyos. Kagabi, nagising ako, pagising ko, hilong-hilo ako. Tapos ang hina, parang hindi ako makahinga para akong, sabi ko, kukuhin mo na ba ako? Biglaan lang, tapos sabi ko, patayin mo yung electric fan. Pinatay niya, pagpatay ng electric fan, pinawisan ko matulog para akong maliligo sa Paris. Tapos, parang hindi ko na maiangat yung lahat ng katawan ko. Pakiramdam ko sobrang bigat. Sabi ko, Lord, ano bang nangyari sa akin? Pinag-pray ko, inupo ko talaga. Sikap ako umupo kahit hindi ko makaya yung ginising ko siya. Sabi ko, anuhin mo ako kasi masama pakiramdam ko. Sabi ko gano'n. Pagising niya, sabi ko, anuhan mo ako ng kasi pakiramdam ko talaga. Ang sama talaga ng pakiramdam ko. Lahat ang mga balat ko. Hirap akong huminga para akong, sabi ko, Lord, kunin mo na ba ako? Sabi ko, Lord, sabi ko, tulungan mo ako. Rebuke ako ng rebuke, tapos pray ng pray, tapos siya rin ng pray. Bigla lang nawala, akala ko hindi ako makadalo. Sasama talaga ng pakiramdam ko na hindi ko mailangat ang aking katawan sa sobrang bigat ng pakiramdam ko, mabigat ang katawan ko. Kaya napakabuti talaga ni Lord. Kapag tayo ay may karamdaman, buti na nagpipray talaga ako tuwing matutulog. Kaya sabi ko, kung hindi na ako ginising ni Lord, tuloy-tuloy na. Ano na ako sa aking kaligtasan dahil tuwing matutulog ako, nagpipray talaga ako na ingatan ni Lord, patawarin ako ng aking mga kasalanan kasi wala akong perfect sa atin. Kunting nakakasala talaga tayo sa araw-araw natin na pamumuhay. Hindi man ito malaki, maliit, kasalanan pa rin yan. Kaya bago tayo matulog talaga mag-pray tayo para ingatan tayo ni Lord. Kaya napakabuti talaga ni Lord ngayon nakasimba ako. Kahit hindi ako nakaligo, sabi ko, bahala Lord, yung nakaligo sa nakasimba ako. Kaya purihin natin ang Panginoon sa buhay ko at sa buhay natin lahat sa kanyang pag-iingan. Napakabuti ni Lord. Sa kanyang papuri ko salamat sa pangalan ng Panginoon. Amen. Bago ako magpasalamat, ano ko yung sinabi ni Sister Mario. Totoo po yun, mayroong paghaharik si Jesus dito sa loob lang ng 100 years. 1,000 taon. Pero hindi dito eternal. Mali yun. Pero meron pong 1,000 taon na maghaharik si Christ dito. Bababa siya. Yung tinatawag na second coming. Maghahari si Christ, upo sa trono, malamang dyan sa Jerusalem, kasi gagawa nga na sila dyan. Bababaan si Jesus, then literal, mag-physical siya. Pero hindi siya magliligtas, magpahuli, kundi mag-i-evangelize siya na may kasamang mga apostol, yung mga lingkod niyang binuhay niyang muli. Pero 1,000 years maghahari siya dito sa bago bugunawin ang mundo. 2 Peter 3:7, sabi doon, bugunawin sa pamagitan ng apoy ang daigdig nito. 2 Peter 3:7. Then 14:6 ng Juan 1:2, sabi niya, ipinaghanda ko na kayong matitirahan doon sa bahay ng aking ama.
kung babalik ako upang kunin ko kayo. So doon maghahari, eternal o habang buhay ang Diyos doon sa kanyang kaharian, sa kanyang lahat. Hindi dito sa lupa. Ito nga ay gugunawin itong daigdig sa pamagitan ng apo. Baka pinag-isa nila yung sinabi na yung sa pahayag na maghahari sila ng si Jesus ng 1,000 years. Pinag-isa nila na dito na si Jesus maghari. Gugunawin ito. Gugunawin ito. Yung 1,000 taon na paghahari ni Christ is temporary yun. Para iligtas pa yung mga natitira. Mag-evangelize pa sa iba't ibang bansa. Yun po ang paghahari. Pero after that, gugunawin na ang mundo kasi Satanas ihulog na sa dagat-dagatang apoy ang kanyang mga kampon at yung kanyang mga naakay. Eternal silang parusahan din tayo. Dadalinan doon sa kanyang karyan habang buhay tayo hindi tira sa karyan ng langit. Hindi dito sa lupa. Okay, so nagpapasalamat ako kay Lord. May natutunan ako kahapon. Kasi Christmas party namin kahapon. Then, nagtawag yung aming boss ng mga taong parangalan niya. Sabi niya, yung unang tatawagin ko, bigyan ko ng 500. Gano'n. Tawag siyang gano'n. Tapos, hanggang umabot ng yung pangalawang tawag ko, bibigyan ko ng 1,000. Ito malaking bagay din yan eh. Bibili mo ilang kilong bigas yun. Diba? Naku, halos maubos na hindi tinawag yung pangalan ko. Sabi ko, naku. Ano kayang problema ko? Nag-isip tuloy ako, ano problema ba? Bakit? Ang mga tinawag ko, yung mga katulong ko, yung mga umaalala sa akin, sa akin nagtatanong kung anong gagawin, kung anong i-layout dito, paano gawin ito. Sa akin nagtatanong, ako yung pinakalidman sa mga masonry works. Pero bakit ako hindi tinawag? Sila, mga bago pa yung tinawag, kay 1,000. Halos maubos na. Sabi ko, pinersonal talaga ako ng mga engineer na ito. Palibhasa. Pinersonal. Iniisip ko, saan ba nagkabalik? Ayaw ko magtaas ng sarili, pero masipag ako, tapos tapat ako. Ako pati yung utusan nila sa mga masisila na mga project. Ako yung nila. Tapos bandang huli, 5 na lang, tawagin. Tapos sabi ni engineer, Gary, natawag ang pangalan mo. Sabi ko, hindi pa po. Ay, swerte mo. Sabi ko, hindi talaga ako naniwala kasi sabi ko, ewan ko lang. Tumawag na. Umabot na ng 3, wala pa yung pangalan ko. Tapos, pang-4 sa 5. Itong pang-5 tao, ay 2,000 ibibigay ko. Pang-4 ako natawag sa pinakahuli. Sabi ko, salamat mo. Pinuhin mo yun. Sabi ko, ito natutunan ko. Ganun din minsan si Lord. Minsan, yung iba pinagpala, ikaw hindi pa. Nag-iisip ka ng negative. Sabi ko, Lord, bakit hindi ako pinagpala? Ba't hindi iba pinagpala? Maghintay ka lang kasi dubli sa'yo. Di ba? Dili sa'yo, pero yung himingin mo, dudublihin ko. Ganun yung nangyari kahapon. Hindi ko ka rin dubli yung sa akin. Niluin mo yun. Na parang nagtampo na nga ako eh. Nung una, lakas pa ng palakpak ko eh. Hanggang pahina ng pahina. Nami natutunan ako, Lord, ganun ka rin minsan, Lord eh, na minsan nag-negative tayo minsan. Bakit yung iba pinagpala? Eh, maghintay ka lang na, kasi higit pa yun sa'yo. Amen? Ganun minsan si Lord, kaya sabi nga doon sa Lucas 18:1, manalangin kayo, matyaga kayo sa pananalangin. Dahil merong mga kasagutan siya, medyo nagtatagal. Hindi yung instant. Huwag mo yung para sarili mo sa natanggap ng iba. Darating at darating yung sa iyo sa tamang panahon, eh baka dupli pa ibibigay ni Lord. Ito, tuwa ko, ay Lord, meron na ako pang ko sa grocery sa church. Papasalamat tayo gano'n. Hindi ko talaga kalain na gano'n. So, meron ding aral yun sa buhay natin. Nagpapasalamat din kay Lord na araw-araw na iniingatan niya ako sa aking pagbabiyahe, sa aking asawa, mga anak, iniingatan araw-araw, sa atin pong lahat na wala pong masamang nangyayari. Nagpapasalamat ako kay Lord. Napakalaking biyaya
na may tuturing, wala tayong sakit, wala tayo na disgrasya. Mapapasalamat ko sa lahat ng kabutihan ni Lord sa atin. Yun lang. Praise God. Pagpasalamat din ako sa Panginoon sapagkat karugtong sa pagkatuon ng aking may bahay, sa kanyang karamdaman, nung umupo na siya, pag hinipo ko sa kanyang likod, basang-basa sa pawis parang bagong paligo. Pinunasan ko, sabay nag-pray ako sa Panginoon dahil masakit talaga ang kanyang katawan. Prayer talaga ang kailangan. Mayroon man tayong karamdaman, hindi pwedeng na kung kanino man tayo hindi. Tayo na mismo, hiling sa Panginoon dahil ang Panginoon Jesus talaga natukon ano man ang ating pangailangan sa Kanya. Bago ko nag-pray dahil ang pagkakamali nandun talaga, mayroon tayong pagkakamali, manalangin mo tayo, hindi tayong tawag sa Panginoon. Bago tayo hiling kung ano man ang ating kailangan. Pinag-pray ko, pinahira ko ng langis. Pagkatapos, hinilig ko buong katawan niya hanggang sa kanyang binti, hinilot ko yan. Pero nung pagka-umaga, hinilig ko siya, kumusta na yung anong pakiramdam mo? Hindi na ito, masakit daw kanyang katawan. Kaya napakabuti talaga ni Lord. Tumutugon ano man natin pangailangan, ano man tayong hilingin sa Kanya. Kaya sino man sa atin mayroong mga problemang ganoon, ano man ang naramdaman, tayo mismo, meditate ko ng praise God. Salamat sa Panginoon. Ayan, ako po yung nagpupulit, nagpapasalamat din po sa ating buhay na Diyos. Yun po sa turo kanina ni Pastor Jerry. Gaya po nung patotoo dati na hindi, before ako makasali dito po sa ating panambahan, hindi ako para simba. Kasi naniniwala ako na mabait ako mabuti akong tao. Wala akong kaaway. As in, wala akong ginagawang parang labag sa alam kong kautusan ng Panginoon. So naniniwala akong ligtas ako kasi mabait ako, mabuti ako. Pero nung time na nakasali na ako dito, doon ko na-realize na kahit ano pa lang mga ginawa kong kabutihan, hindi ko pwedeng ipagyabang sa harapan ng Diyos kasi hindi ko pwedeng itaas yung sarili ko. Kilala ko ang Diyos pero hindi pala yung totoo na iba kasi yung kilala sa meron kang pananampalataya. Kasi nung dati, kilala ko ang Diyos, pero naniniwala ako na yung ginagawa ko, yung makakapagligtas sa akin. Pero nung nagtuloy-tuloy ako kay Pastor Jerry, doon ko na-realize na iba yung may pananampalataya sa Diyos. Kasi kung ikaw may pananampalataya, doon ka maliligtas. Kasi ang totoong may pananampalataya, yung gawa mo, bunga na ng Espiritu Santo, hindi na bunga ng kagustuhan mo para maligtas, kundi bunga ng Espiritu Santo na hindi mo pwedeng ipagmalaki dahil yun ay mismo galing na rin sa Panginoon yung pagiging mabuti mo, yung paggawa mo ng sa kapwa mo. Hindi na yun sa sarili mo, kundi galing rin sa Panginoon, so wala kang pagmamalaki. So, naniniwala ako na yun nga, yung faith alone, kasi yung good works ay bunga lang ng totoong pananampalataya. Kaya nagpapasalamat ako sa buhay ni Pastor Jerry na nagdala sa amin dito. Yun naman po. Meron ba po ba? Ako rin po, isa rin din po ako sa nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa ginawa niya sa buhay ko, magmula nung wala pa ang misis ko. Noon talagang dapan-dapa ako sa buhay, halos walang-wala, talagang wala talaga. Salat talaga talagang wala talaga nangyayari sa akin. Tapos, nung dumating ang misis ko, doon na, sunod-sunod na yung binigay sa akin ng Panginoon. Kahit walang-wala, basta ang faith nasa Panginoon. Maging rooted tayo, mga kapatid. Ini-encourage ko lahat na maging rooted tayo sa pananampalataya sa Panginoon. Kilalanin natin ang Panginoon. Saka kung anong katuruan na meron siya, alamin natin. Kaya, Pastor, iintayin ko yung lahat ng sasabihin mo dito. Lahat na nangyari dito sa buhay ko, lahat na nanggaling dito, lahat nandun sa amin yun. Marami pong salamat sa Panginoon kasi binigyan niya ako ng asawa. Ako kahit mawalan ako ng kahit na
Basta ang asawa ko nandyan, panatag ako. Maraming pong salamat sa pagkakataon na binigyan niya ako ng isang katuwang sa buhay na nananampalataya sa Panginoon. Maraming pong salamat. Kung wala na po, dadawa na naman po tayo sa special number. Meron po ba na ganda? Opo. Mga kids, server na tayo. Jesus loves me, this I know, as He loved so long ago, taking children on His knee, saying, "Let them come to me." Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Amen. Isa pa yan sa pinagpapasalamat namin sa Panginoon, yung mga bata po nagpapatuloy. Hindi ko na po inatid yan. Kung saan na po sila nagpupunta. Amen. Kaya patuloy po tayo sa panalangin pagka po sa mga bata ko. Napatuloy sila palaguin. Opo. At kung meron pa po, meron pa po ba? May special number ba po? Pag-pray natin, makasama si Macy. Mamaya susugurin natin. Praise. Susugurin
Ang awit na ito ay related doon sa kanyang sinabi, John 15 verse 5. For without me, you can do nothing. Sabi niya, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. Ito yung kanta na to. Oh, be my anthem, Lord, we know what has fully required to stand beside me. Gave me a song and a night, and Jesus, I need you every morning. I need you. Hear now this great heart sing sound, your praise forever. Beautiful land, you'll find a way in concrete. No, there is pardon and carry it into life. Jesus, I need you every morning. I need you. Hear now this great Lord has sing out your praise forever. Remember love, remember mercy, Christ before me, Christ behind me, your living Father, never fail me, Christ before me, Christ behind me. Jesus, I need you every morning. I need you. Hear now His great voice asking now, will rest forever. Yes, Lord. Ito ay para kay Lord. Hindi tayo mabubuhay, maghiwalay tayo kay Christ. Para daw sa payulas. Hindi ho dumating si Engineer Jason. So siya po naka-schedule na yun. Nung nakarang Sunday, sinabihan ko siya ang mag-preach. Sabi niya, oo, ako na po. Sabi niya. Then after 3 days, nag-chat ulit si Sister Jenny na hindi raw sila makapunta. Sa sunod na lang daw. Sige, okay. Sabi ko gano'n. Then hindi na ako nag-follow up. Para ko pupunta sila ngayon. Wala na din naman silang update sa akin na hindi sila darating. Yun, dapat nagsabi sila kagabi, Pastor, pasensya na, hindi kami makarating ulit. So wala akong na-receive. Kaya, salamat, meron naman akong mga message na nakahanda. So kung dumating sila si Brother Season, Sunday, siya na rin mag-preach. Kasi ako sana sa Sunday. Pero mapalit na lang kami kung pupunta sila sa Sunday. Sana pupunta sila dahil
Christmas party natin. Kasi ayaw ko naman yung maya po tinatanong, dapat magsabi sila na, Pastor, pasensya hindi na punta. So, isip ako na darating sila, hindi naman dumating. Mabuti na lang, nagre-ready tayo palagi ng mga message. Kung hindi man dumating yung preacher, sabagay ito po ay bahagi ito ng pag-aaral ng mga pastor na dapat meron kang mga preaching line, mga line up na nakaano dahil just in case biglaan, meron kang mga gamit. Ganun po talagang pastor, may nakarili lang. Just in case na hindi dumating yung preacher. So tayo po ay tumayo po tayo. Ayaw ko naman ipasa kay Pastor bigla yung Sunday school, hindi rin siya prepare dahil nga hindi ko sila sabihan din. Maganda kasi yung prepare. Hawi tayo sa Panginoon. God, Holy Spirit, I need you. God, Holy Spirit, I pray. Come in the strength and thy power. Come in thy own special way. Come like a spring in the desert. Come to the wither of soul. Lord, let the sweet healing power touch me and make me whole. God, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come in thy strength and thy power. Come in thy own gentle way. Tawagan natin naman nasaan si Sister Apple? Nagturo ba siya? Ay, Sister Apple, ikaw, Sister Apple. Chapter 7, verse 7. Ang Diyos ay pag-ibig. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nung subuin niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Mga minamahal, yamang gayon, kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Dapat din tayong mag-ibigan. Walang taong nakakita sa Diyos kailanman, ngunit tayo'y nag-iibigan. Nasa sa atin siya at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Pray. Aming Diyos, ang Diyos ng pag-ibig, o Diyos, kami po'y nagpupuri, nagpapasalamat. Dahil muli po kaming narito sa panahon na kung saan muli naming
ginugunita ang iyong dakilang pag-ibig sa amin. Kaya ikaw, Panginoon, ay bumaba sa lupa upang ipadama mo ang iyong pag-ibig sa amin. Nagsakripisyo ka, lahat na ginawa mo para sa aming kapakanan. Napakabuti mo, Lord, sa amin. Pagpalain mo po, dakilang Diyos, ang mensahe mo ito, nasulat ni Juan, bilang patotoo ng iyong kabutihan, pag-ibig mo, dakilang pag-ibig mo sa amin. Samahan mo po kami, even yung mga batang ito, Lord, pagpalain mo sila, meron po silang matutunan, bagaman bata pa sila, meron po silang maintindihan, itanim mo malalim sa kanilang puso. Ang bawat salita mo na katulad ng binhi, na kung ito'y maihasik, ito'y magsisibol at magbubunga. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin na nandito ngayon. Salamat po sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Naktakan natin si Lord. Okay, glory to the living God. Ano kapanahonan natin ngayon? Ayon ho sa itinakda ng malaking relihiyon ay kanilang itinakda sa lahat ng naniwala kay Christ ang Kapaskuhan. Doon ho sa kanilang nasasakupan. Tayong mga Kristiyano ay iba't iba denomination. Meron din Kristiyanong hindi sumasabay sa Kapaskuhan. Katulad ng dating daan, ayaw nilang wala silang Pasko. Mga INC, wala rin Pasko. Kasi, wala rin. Kasi daw, si Christ daw, hindi naman daw isinilang ng December 25. Hindi po nakasulat sa Bible yung tamang panahon ng kanyang pagsilang, bagamat mayroong mga lugar o panahon na pwede nating pagbatayan na hindi naman talaga December dapat. Pero dahil sa itinakda ng pangkalahatan, isinabay na rin natin yung ating pagpapasalamat. Ang Kapaskuhan po, hindi naman masamang sumabay kung tama naman ang ating paglalapat sa Kapaskuhan. Alam niyo po ba kung bakit ang Kapaskuhan na hindi na naging maganda sa paningin ng tao ng Diyos? Kasi ang Kapaskuhan, worldly. Worldly na po. Kain dito, kain doon, inom dito, inom doon. Worldly na po. Hindi na siya godly. Kaya naman, yung iba ayaw sumabay. Hindi naman masama kung depende yun sa diriwang mo. O kung tayo nagsama-sama, magpasalam, alam niyo po ba kung anong tiyak sa Bible? Hindi mo tiyak yung kapanganakan ni Jesus sa Bible. Walang tamang pizza. Pero ano po ba yung tiyak? Merong ipinanganak. Tiyak yun. May pinanganak na Savior. At yun ang pinagpapasalamat natin. Dahil ang Savior na ito, nagkatawang tao ang Diyos sa pamagitan ng Panginoong Hesus upang ipadama niya yung kanyang pag-ibig. Ano nga po yung pong dakilang, the only reason, ano pala ito? Kulang sa the only one reason, Jesus came to earth because He is great. Ano yung unang dakilang reason bakit si Jesus, bakit may Pasko? At bakit si Jesus nagkatawang tao? Ano yung dahilan? Dahil sa kanyang great love. Kaya may Pasko, ipinapadama sa ating great love ng Diyos. Yun ang biruan ng rason bakit si Jesus nagkatawang tao isinilang para maipadama sa atin yung kanyang dakilang pag-ibig. Grabe no, kailangan niyang mamatay, kailangan niyang magkatawang tao para ipakita sa atin kung gaano tayo kamahal. Sabi niya ganito, handa akong mamatay para sa iyo. Wow! Sino sa inyo dito may ganyan? Handa akong mamatay para sa iyo. Di ba si Jesus ganun ang nangyari? Handa akong magdusa,
Handa akong magtiis. Handa akong paghirapan ang lahat para sa iyo. Ganun ang mensahe ng kapastuhan. Si Jesus, nagkatawang tao, upang ipakita niya, ipadama niya sa atin yung dakilan niyang pag-ibig. Amen? Grabe, hindi mo masukat, maintindihan kung anong pag-ibig ng Diyos na sobra. Samantaling sabi nga ng Bible, hindi nga tayo karapat-dapat, pero minahal niya tayo. Di ba? The first reason, bakit si Jesus pumunta sa daigdig natin. Number one, dahil sa kanyang great love sa atin. Romans 5, 6 and 8. Sundan niyo po yung babasahin ko bilang patunay. Doon sa dyan na binasa natin, ito po ay supporting verse lang po ito. Kaya yung 1 John 4, 7 to 12 na scripture na binasa natin, talagang yun ang pinaka salita ng Panginoon na dahilan ng kanyang pagparito. 5, 6 hanggang 8. Pakinggan nyo mabuti sa Romans 5, 6 hanggang 8. Sapagkat nung tayo'y mahihina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Mahirap mangyaring ialay ninuman ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid, bagamat maaring may mangahas na gumawa nito alang-alang sa isang mabuting tao. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. At ngayon, napawalang sala na tayo sa pamagitan ng kanyang dugo, lalo na tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos sa pamagitan niya. Kita niyo po yun. Meron daw pwedeng mangahas na mag-alay ng buhay sa isang taong matuwid. Pero sabi ng Bible, lahat tayo makasalanan. Pero merong nagsabing, mahal ko kayo, kahit ganyan ang buhay niyo. Hindi tayo matuwid, hindi tayo mabait, pero si Lord nagkusang bumaba para mahalin tayo. Napakaganda katangian ng Diyos. Hindi siya, di ba tayo minsan, mahal ko to kasi mabait sa akin to eh. Di ba? Yung katangian natin, ito kasi lagi akong inaabutan nito, kaya mahal ko to. Ganon yung nature natin, pero ang Diyos, bumaba siya, hindi niya tinignan kung ano ugaling natin. Ang katuwiran niya, inibig niya tayo. Amen? Hindi siya tumitingin kung sino tayo para tubusin. Ang tinitingnan niya, yung dakilan niyang pagmamahal sa bawat isa sa atin. Grabe pag-ibig na sa atin.